Ikinuwento ng isang sa mga pinalayang hostage ng Hamas ang bangungot na karanasan nito mula sa kamay ng naturang militanteng grupo. Kaugnay niyan, nakatanggap naman ang Israel ng ilang tangkang pag-atake, kabilang na ang rocket launch ng Syria. Ang sentro ng balita mula kay Joy Salamatin. Umalingaw-ngaw ang sirena sa lungsod ng Tel Aviv sa Israel kasabay ng nagpapatuloy na bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ito'y matapos mag-issue ng missile warning ang Israel at pagtataas ng red category warning sa buong Tel Aviv. Ayon sa ulat, narinig din ang rocket warning sirens sa iba't ibang bayan sa Israel. Samantala, ayon sa Israel Defense Force, 2 rocket launches na mula umano sa Syria ang tumama sa open areas sa Israel. Bilang tugon, pinatamaan ng kanilang mga jet ang isang Syrian Army infrastructure at ilang mortar launches. Sa ika-17 araw ng bakbakan, mas pinaigting pa ng Hamas ang kanilang pag-atake sa Israel. Nasa 400 airstrikes naman ang inilunsad ng Israel sa buong magdamag, habang nagkasarin sila ng ilang commando raids sa loob ng Gaza. Layo ng operasyon na matukoy ang lokasyon ng higit 200 pang bihag ng Hamas. Hindi naman ikinatuwa ng Israel ang naging komento ni United Nations Secretary General Antonio Guterres hinggil sa Israel-Hamas war. Isinisisi kasi ng UN Chief ang surpresang pag-atake ng Hamas noong October 7 sa anyay suffocating occupation o pananakop ng Israel sa mga teritoryo ng Palestine. Mariin itong kinondena ni Israeli Ambassador to the UN kasabay ng panawagan na magbitiw sa pwesto si Guterres dahil hindi anya ito nararapat na manguna sa organisasyon. Samantala, ibinahagi naman ng pinalayang hostage ang naging karanasan sa kamay ng Hamas. Sa isang press briefing, binalikan ng 85 anyos na ginang kung paano siya itinapon mula sa isang motorsiklo at pinagbubugbog ng mga Palestinian militants nang sugurin nito ang kanilang komunidad sa kibbutz. Sa huli, kinwestiyon ng ginang kung bakit hindi napigilan ng kanilang gobyerno ang pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7. Sa ngayon, patuloy naman ang panawagan ng UN para magkaroon ng humanitarian pause. Ito'y para mabigyan daan ang ligtas na paghahatid ng tulong sa mga naiipit sa gulo. Sa ngayon, nasa 1,400 na ang nasawi sa panig ng Israel, habang ayon naman sa Hamas government, papalo na sa mahigit 5,700 ang nasawi sa Gaza, kung saan mahigit 2,000 ay mga bata. Joy Salamatin para sa Bayan.